Kapagpalang araw, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ganito po ang ating matutungayan sa Biblia. Dito po sa chapter 4 ng Gawa. 4:10. Nais kong malaman ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito ay nakatayo sa inyong harapan at lubos ang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret na inyong ipinako sa cross, ngunit muling binuhay ng Diyos. 11. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyo, mga tagapagtayo ng bahay, ay siyang naging batong panulukan. 12. Sa kanya lamang matatagpuan ng kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Maliwanag po ang sinasabi ni Apostol Pedro. Sa panahon ng Pentecostes, sila po ay nangangaral na ipinakikilala niya ang ating Panginoong Yesus sa mga kapwa niya Hudyo na tanging tagapagligtas. Walang ibang pangalan, sabi niya, pangalan ni Yesus. Ngayon, bago tayo papalawat sa ating pag-aaral, tayo muna ay panandalian manalangin. Panginoon Diyos, sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo po kami ng aming pag-aaral ng iyong ebanghelyo na nakasulat po dito sa Poimen, ang Biblia ng mga pastor. Amen. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Makakarinig po tayo ng isang magandang tinig. Ano po? Ito. Ito na po, in Christ alone. Michael W. Smith. Yan po nakasulat, in Christ alone. Christ alone, my hope is found. He is my life, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground. Firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace. When fears are still, when striking cease, my comfort, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in endless flame, this gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save, till on that cross that Jesus died, the wrath of God was satisfied, for every sin on Him was laid, here in the death of Christ I lay. Amen, amen. There in the ground His body lay, light of the world by darkness lay.
narinig niyo po yung awitin? Ang ganda. In Christ alone. Yan po yung binasa natin dito sa Biblia. O amen, ang Biblia ng mga pastor. Napakaganda po. Ang sabi niya, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Sa buong daigdig, the entire universe, ibinigay. Sabi niya, ibinigay ng Diyos sa mga tao. Kung ating titignan, binigyan tayo ng magandang regalo ng Diyos. Ang regalo na ibinigay ng Diyos ay walang iba, kundi ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Bakit kaya ibinigay ng Diyos si Jesus? Bakit kaya hindi na lang tayo binigyan ng iba? Bakit si Jesus pa? Kasi po alam nyo, si Jesus anak ng Diyos. At wala siyang kasalanan. Wala siyang kasalanan. Kaya, nung araw po, para mapatawad ang kasalanan ng tao, ang tao po naghahalay ng sari-saring hayop. Pinadudugo yung hayop. Para mapatawad ang kasalanan ng tao. Ano po? Sabi ka, kung walang dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. Dito sa Efeso 1:7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganon kasagana ang kanyang kagandahang loob. 8, na ibinuhos niya sa atin ayon sa kanyang karunungan at kaalaman. 9, ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang layunin na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. 10, pagdating ng takdang panahon, layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at ipailalim ang mga ito kay Kristo. The purpose is makasalanan tayo, kaibigan. Kung walang dugo na hinihandog, kasi po si Jesus walang kasalanan eh. Kaya yung dugo niya po, banal na dugo. Siya pong ginawang pantubos para sa ating mga kasalanan sa Diyos. Kaya binigay siya. Ang layunin kaya binigay para tayo po ay matubos sa kasalanan. Hindi natin kayang gawin, paano natin bayaran, paano tayo mapatawad ng Panginoon Diyos sa ating mga kasalanan sa Kanya. Dahil sa mahal tayo ng Diyos, anong ginawa niya? 1, 3:16. Ganito po ang nakatala.
Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisisang anak, upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 17. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Maliwanag po, kaibigan. Hindi tayo gustong parusahan ng Diyos. Gusto ng Diyos magtamo tayo ng kaligtasan. Lahat ng tao maligtas. Kaya binigay si Jesus. Anong gagawin natin sa binigay? Maliwanag ang tala, sampalatayanan natin ang ibinigay. Sinong ibinigay? Si Jesus. Kapag tayo ay sasampalataya sa Kanya, ang sabi ni Jesus, patatawarin ko kayo sa inyong mga kasalanan. Gawa. Basahin natin. Sa 26. Ito yung tagpo nilang dalawa ni Apostol Pablo. Nang italaga niya si Pablo bilang mangangaral sa mga hentil. 26:12 ng Gawa. Yan ang layunin ng pagpunta ko sa Damasco. Taglay kapangyarihan, paintulot ng mga punong pare. 13. Nang katanghalian tapat habang kami naglalakbay, nakita ko, Haring Agripa, ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Ito'y maliwanag pa kaysa araw. Totoong nakakasilaw ang liwanag sa paligid namin magkakasama. 14. Kaming lahat ay natumba sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin sa wikang Hebreyo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sinasaktan mo ang iyong sarili sa ginagawa mong yan. Para mo nang sinisipa ang matulis na bagay. 15. At tinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanyang sinabi, ako'y si Jesus na iyong inuusig. 16. Tumayo ka, nagpakita ko sa iyo upang italaga ka bilang aking lingkod at magpapatuto tungkol sa mga nakita mo ngayon at sa mga ipapakita ko pa sa iyo. 17. Ililigtas kita mula sa mga kababayan mong mga Hudyo at gayon din sa mga hentil kung saan kita isusugo. 18. Imumulat mo ang kanilang mga mata. Ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman. Ililigtas sila sa kapangyarihan ng Satanas at ibabalik sa Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Ano daw po ang gagawin natin sa regalo o kay Jesus na ibinigay ng Diyos sa ating mga tao sa mundong ito? Maliwanag, sampalatayanan. Paniwalaan at susundin natin ang ating Panginoong Jesucristo. At anong sagot ng Panginoong Jesucristo? Sa dialogue nila dalawa ni Pablo, tandaan niyo po, si Jesus nasa langit na rito. At kausap niya si Pablo. Habang nililitis naman si Pablo ng hukuman ni Haring ang pangalan? Agripa. So, ililigtas tayo. Yung pala yun. Ililigtas tayo.
sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Tignan pa natin ang talata. Dito pa sa unang Timoteo, chapter 1, verse 12. Nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Yesukristo na nagbigay sa akin ng lakas dahil itunuring niya akong karapat-dapat na maglingkod sa Kanya. 13. Kahit na noong una ay nilapastangan, inusig at nilait ko siya. Sa kabila nito hinahabag sa akin ng Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong ako'y hindi pa sumasampalataya. Ito yung kwento ni Pablo tungkol sa kanyang pag-uusig kay Kristo. Yun nakatala doon sa chapter 6, 26 ng Gawa. Yung enkwentro nila sa Damascus na hinahanting yung mga tagasunod ni Jesus. Ito yung kinukwento ni Pablo. 14. Pinasagana sa akin ang kagandang loob ng ating Panginoon at ipinagkaloob niya sa akin ang pananampalataya at pag-ibig na natatagpuan sa ating pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. Kasi, totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Yesu Kristo dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan at ako ang pinakamasama sa kanila. Kita niyo po, sino ang pinakamasama? Ako, sabi ni Pablo. Bakit kaya nasabi ni Pablo yun? Yun nga po ang trabaho niya, hanapin ang mga alagad ni Jesus ay ipapapatay. Yung sa chapter 26, mula sa 12 hanggang 18. Ano po? Sa kaya sabi ni Jesus, ako'y inuusig mo. Ang inuusig niya ay tagasunod ni Jesus, pero kay Jesus niya ginagawa pala yun. Sa kanyang ginagawa. Ito yung sinabi niya. Kinahabagan ako kasi hindi ko alam ang aking ginagawa, sabi niya. So, si Pablo, itinalaga ni Panginoong Yesus na apostol sa mga entil. Sila Pedro sa mga Hudyo. Kasi dalawang karakter na sa Biblia, no? Kung hindi ka Hudyo, entil ka. Oh, entil. Yan. Kaya si Pablo, inassign niya bilang apostol sa mga entil. Tayo po, Pilipino, mga entil tayo. Kaya si Pablo, yung sulat niya, ay nakahukol sa atin. Hindi ko po sinasabing yung sulat ng mga apostol, kagaya nila Pedro, huwag natin paniwalaan. Wala naman akong gusto sabihin na gano'n, ano? Amen ba, kaibigan? Amen. So, maliwanag, ano? Kinahabagan ako, sabi ni Pablo. Sa kabila ng si makasalanan, yung awat tabag ng Diyos ay natanggap niya. Alam nyo, kaibigan, kahit gaano ang ating kasalanan, patatawarin tayo. Si Pablo nga mamamatay tao eh. Hindi lang basta-basta mamamatay. Ang pinapatay niya, tagasunod pa ni Jesus. Pero kinahabagan siya. Sabi niya, kinahabagan ako ng Panginoon Diyos. Kaya kahit anong bigat ang kasalanan mo, kaibigan, patatawarin ka niya. Panahon ng pagsuko, isuko po natin ang ating buhay sa ating Panginoong Yesukristo. Ay ano, wala pong pwedeng magligtas. Binasa ko na nga kanina yan. Ibinigay ang tagapagligtas, ang anak ng Diyos na si Jesus. Ano lang ang gagawin mo, kaibigan? Sampalatayanan niyo po.
Paniwalaan nyo. Tignan natin ang salita ng Diyos naman. Dito po sa Mateo 17, basahin natin. Na. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan, at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Abang sila'y naroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang muka at nagningning sa kaputihan ng kanyang damit. Nakita ng tatlong alagad sina Moises, Elias na nakikipag-usap kay Jesus. 4. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti narito kami. Kung gusto ninyo, magtatayo ako ng 3 tolda. Isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. 5. Ito po. Habang nagsasalita pa si Pedro, nililima sila ng napakaliwanag na hulap. Mula rito may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. Anong sabi ng Panginoon Diyos about Jesus? Ito ang kinalulugdan kong anak. Siya ang inyong pakinggan. So bilang isang mga mananampalataya kay Jesus, si Jesus lang ang ating pakikinggan, wala na pong iba. Huwag kayong makinig sa mga kung ano ng mga tinuturo kasi Kailangan yung turo at aral ng ating Panginoong Yesus, yun lang ang ating susundin. Hindi mo lang siya pakikinggan, susundin mo pa. Yun ang gusto ng Diyos. Kasi si Jesus, anak niya. Kaya yung kanyang aral, binigay niya sa kanyang anak na si Jesus. Dito naman natin mababasa yan sa 1. Tignan natin sa 12. Verse 49 and 50. Ganito po nakatala. Sapagkat hindi ako nagsasalita ng mula sa sarili ko lamang, sabi ni Jesus, ang Ama na nagsugo sa akin ang siyang naguutos kung ano ang aking sasabihin at ipapaayag. Verse 50. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan, kaya't ang pinasasabi ng Ama ang siya kong ipinapahayag ko. Maliwanag po, yung salita ng ating Panginoong Jesucristo ay galing po sa Diyos Ama, sa kanyang Ama. Yun po ang utos ng Diyos sa kanya. Kung ano yung sasabihin ng Diyos, yun lang ang sasabihin ni Jesus. Kaya sabi ng Diyos doon sa Mateo chapter 17, siya ang inyong pakinggan. Sino? Ang aking minamahal na anak. Sino? Ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi siyang may dalang salita na galing sa kanyang Ama. Na sinabi naman niya sa mga tao noon nung siya'y nangangaral. At nang siya umakyat nandoon sa langit sa kanyang pinanggalingan, binigay naman niya sa kanyang mga apostol na nakatala sa Biblia. Yung lahat ng apostol sa Biblia, paniwalaan natin. Nagkataon lang, sila Pedro inasay sa mga Hudyo. At si Pablo naman, yung grupo ni Pablo, inasay naman sa mga Entil. Tayong Pilipino, Entil tayo. So, isa lang ang pinakikilala po nila, ang ating Panginoong Jesucristo. Ano po? Huwag po kayong huwag kayong maniwala kung kanino, sino-sino. Yung iba kasi ang kanilang simbahan ang pinakikilala nila. Hindi ganon.
Ewan ko ba, ba't naman yung ibang reliyon, imbis na ipakilala nila ang Panginoong Yesus, ang pinapakilala nila yung kanila simbahan. O, walang kwenta yan. Layasan niyo yan. Layasan niyo. Sabi ni Pablo, unang Korinto 1:23, ngunit ang ipinangangaral namin ay si Kristo na ipinako sa krus, na para sa mga Hudyo ay isang katitisuran at para sa mga Hentil ay isang kahangalan. 24, subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo, maging Grego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Ayun. Kaya pinangangaral nila Pablo, yung grupo nila Pablo, si Jesus yung ipinako sa krus. Si Pedro naman, yung binasa natin kanina, nung nasa gawa, ay ano, in Christ alone. Yeah. Basahin natin sa gawa, 5, ganito naman ang nakalagay ng panahon nila Pedro. Chapter 5, verse 42. At araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay, walang tigil silang nagtuturo at nangangaral ng magandang balita tungkol kay Jesus ang Kristo. Medyo hinubo po, pasensya na kayo. Pero kaya pa naman, praise the Lord. So, pinangangaral naman nila Pedro, ang Jesus, ang Kristo, ang tagapagligtas. Kaya, ang assignment nila, parehas lang. Sa Hudyo sila, at si Pablo naman sa mga Hentil, ang dinadalang aral, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yeso Kristo. Kaya pag ang reliyon, simbahan na napuntahan mo, ang pinangangaral niya, ay ang simbahan nila, layasan mo na yan. Ano mapapala mo dyan? Ginagamit mo ba yung pangalan ng ating Panginoon pagkatapos? Hallelujah. Sige. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa liwanag, katotohanan, ayos sa poemen ng Biblia ng mga pastor. Kaibigan, panahon ng pagsuko, suko niyo na po ang buhay ninyo kay Jesus kung hindi pa niyo sinusuko. Like, share na share. Kayo na sharean, mag-share po kayo. Huwag niyo kalimutan na hindi kayo mag-subscribe. Mag-subscribe po kayo. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ito po ang programang ang tunay na pagbubulgar ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa poemen, ang Biblia ng mga pastor. Ganito na lamang po. God bless us all po. Bye-bye!